Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to mga kakimpaw ay may kaugnayan po sa malaking problema na Chinita Princess na siyang viral at pinag-uusapan po ngayon. Kaya ang sigaw po ng mga Kimpaw fans, maigpit na yaka para po kay Chinita Princess. At ano naman kayang ginawa ni Paula Virino para po pakalmahin si Chinita Princess sa kanyang problema? Naku, mamaya pag-uusapan natin ang lahat ng yan. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Cole. Sabi niya, thank you Dries, lahat na ayuda mo. Totoo ako 82 years old na. Ito lang ang palaging pinapanood ko, minsan kay Gandara rin. Always love KP, they are the best couple, kaya mahal natin sila. Keep praying to Almighty God for them. KP forever, thanks Dries. Always praise God all the time. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagkokomento and syempre pagsuporta sa aming mga update nitong si Gandara. Yes, mga kakimpaw, totoo po na talagang si Kim and Paolo or ang tambalang Kimpaw, talagang ito lang po yung libangan ng mga seniors katulad po ninyo na para bang ginagawa po ninyong inspirasyon si Kim and Paolo, ginagawa niyo pong lakas si Kim and si Paolo. Sobrang dami pong napapasaya no ng tambalang Kimpaw. Kaya sana po ay mas mamayagpag pa at magtagal po ang tambalan po nila mga kakimpaw dahil ang dami po talaga nilang napapasaya, and also yung mga stress at problemado, pansamantala pong nawawala yun dahil po kay Kim and kay Paolo. Ito po talaga yung the best couple mga kakimpaw na talaga namang ina-idolize ng marami, and inspirasyon din po ng mga kabataan, 'di ba? Kaya maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay and walang sawang pagkikinig sa aming mga update. So maraming salamat sa inyong komento Ginang Norma Cole. God bless po, and stay strong, stay healthy, and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to, at unahin na nga nating pag-usapan ito pong naging Instagram story ni Paolo Avellino kani-kanina lamang. Ito po ay may kaugnayan sa ASAP Australia tour nila with Chinita Princess. And sabi nga dito, boarding in 30 days, don't miss it. Sobrang lapit na po mga kakimpaw. Kaya naman sa mga gusto pong masaksihan ang pagpapakilig at pagpapasaya ni Kim and Paula Avellino, available na ata yung ticket mga kakimpaw via Ticketek, buy now, pay later with Afterpay. So, ayan po yung pinopromote ni Paolo Avellino. So, parang palapit na po ng palapit, no, yung para sa ASAP Australia. Nakakakilabot, panigurado ang dami na naman pong mga nagmamahal na OFW ang susugod dyan para masaksihan ang tambalang Kimpaw. Samantalang next topic naman, talakayin na natin ang tungkol nga po dito sa malaking problema ni Chinita Princess, and mukhang nasaktan po talaga si Kim Chu dito dahil kanina ay napatweet siya mga kakimpaw dahil sa mga nababasa niya sa mundo ng social media na kanigahan about po ito mga kakimpaw sa salita pong binitawan ni Chinita Princess laban kay Raisa May Dizon. Nakamukha daw po ni Raisa ito nga si Jugs, pero ang tinutukoy po doon ay si Lotus Pit. Ayun nga po dito mga kakimpaw, I have always defended Kim Chu from bashers dahil alam kong mabuting tao siya. Pero bakit umabot siya sa point na kailangang manglait at gamitin si Raisa May Dizon para sa skit nila? Bakit si Lotus Pit naging si Raisa May sa Showtime? Whatever happened to your kind and considerate heart, Miss Kimberly Suyap Chu, Raisa may not be the standard of beauty for everyone, but it's her humility that shines. Of all the errors na nagawa mo dito, talaga ako na turn off.
So, ayan po yung isa sa mga nababasa ko. And ngayong araw talaga nag-trending mga kakimpaw yung tungkol dito sa naging joke nga po ni Chinita Princess laban kay Raisa May Dizon. Marahil viral din kasi ngayon si Raisa May, kaya talagang mas nag-viral din po itong issue about kay Kim and kay Raisa May Dizon mga kakimpaw. Kaya ang Kimpaw fans nabulabog din at pinaparamdam po nila kay Chinita Princess na andito lamang po ang mga Kimpaw fans sa likuran para po umalalay at umagapay sa pinagdadaanan niya po ngayon na problema mga kakimpaw. And napatweet nga po si Chinita Princess kani-kanina lamang. Marahil ito po'y nabasa niya na din yung tungkol nga po doon sa mga pangbabatikos laban sa kanyang binitawang joke. Ayon po kay Kim Chu kani-kanina, good morning everybody, God bless po sa inyong lahat, stay happy always, and smile. Tapos ayun yung emoji niya, tatlong nakangisi, isang love, kiss, tapos may dila. So parang may meaning mga kakimpaw, 'di ba? Hindi naman magtutweet si Chinita Princess for nothing. So marahil nababasa niya po yung mga nega comments pero mas pinipili po ni Chinita Princess na maging relax and syempre hindi na lang po pansinin yung mga pambabatikos po laban sa kanya. And ito nga po yung ilan sa mga tweet na nabasa ko mula po sa mga Kimpo fans dito sa X. Sabi po dito, Paps, tago mo na lang prinsesa mo, ang daming palaka na nag-iingay, doon muna kayo sa par away. Tapos may nag-reply na darating din talaga yung time na yon, di na siya araw-araw dyan at yun ang namimiss ng bashers. Then sabi pa ng isa sa mundo naman ng Facebook, apparently, kung taga-subaybay kayo ng It's Showtime, tinutukso talaga nila si Jogs na kamukha ni Raisa. Siguro yun yung joke ni Kim na si Raisa si Jogs. Na taon lang, nagluto spit character si Jogs sa act song Minasama ng Karamihan. Dapat maging aral na to kay Kim sa pagbibigay ng joke o punchline. Inaral kasi ang comedy at isip din niya na live yung show, kalaata niya sila-sila lang nasa studio na yun. So, ayun mga kakimpaw, no, yung paalala niya po kay Chinita Princess. So, ito lang ay katuwaan. So, sineryoso naman po ng iba, pero syempre hindi naman natin masisisi yung ilang supporters ni Raisa May, mga kakimpaw, kung ganun po yung maging reaction nila. Marahil ingat na lang sa mga punchline na binibitawan kasi sobrang dami pong nakatutok at nakaabang sa magiging kamalian ni Chinita Princess. Ngayon ang katanungan po ng marami, ano po kaya ang magiging action dito ni Paolo Avellino? Paano niya kaya papakalmahin si Chinita Princess? Alam niyo mga kakimpaw, natatandaan niyo po ba yung during world tour ni Kim and Paolo Avellino na si Paolo daw po ang nag-absorb ng stress ni Chinita Princess? Meaning, kay Paolo niya po talaga sinasabi lahat. Si Paolo po ang kanlungan, si Paolo po ang sabihan niya po ng mga problema niya at stress na nababasa niya po sa mundo ng social media. Ang ipapayo lamang po ni Paolo Avellino dyan, huwag ka muna mag-social media. Katulad po ng ginawa ni Vice Ganda nung time po na nababatikos din siya, yung kanyang parang handler ata or manager, hindi mo na siya pinag-social media kasi alam niyang mas stress lamang po si Vice. So, ganun din marahil ang gagawin kay Kim Chu ngayon na talaga namang siya po'y pinuputakte ng mga bashers laban po sa kanyang naging joke. So, pakatatag ka Kim Chu at mahigpit na yakap para sa'yo dahil mas marami pa rin nagmamahal sa'yo at sumusuporta. Kaya kalma lang dahil kusang mawawala ang mga issue sa social media. Basta ipakita mo lang na hindi ka affected sa mga nangyayari. So kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.